Salamat. Napakakulay at napaka-symbolic ng inyong mga suot. Ako'y natutuwa. Parang yan ang mga sinusuot ko araw-araw sa Senado at sa aking mga events. Babati sa inyong lahat kay Congresswoman Nancy Catamco. Siya po ang chair ng komite ng Cultural Communities or Indigenous Peoples sa Kongreso sa mababang kapuluan. Ako ang dating chair ng Committee on Indigenous Peoples, pero ako na ngayon ang chair ng Committee on Finance na sinusuri ang buong higit sa 3 trilyong budget, kaya sa ibang senador na ang chairmanship ng Committee on Indigenous People na si Nancy din, si Senator Nancy Binay. Ako ang vice chair ngayon ni Nancy sa committee yon at ako ay Climate Change at Finance. So we welcome Congresswoman Nancy Catamco. Sana ay masuportahan nyo sa mababang kapuluan ang ating mga inisyatibo at pulisiya at pagbibigay ng karagdagang malaking budget para sa kultura at sa mga ahensya ng kultura kasama na ang KWF at ang Makiling School for the Arts na aking ilalagay sa ating budget. One of the natural gems of our country, our national artist, ang ating punong Commissioner Virgilio Almario. Commissioner Purificacion de Lima, salamat po sa inyong mensahe. Commissioner Lorna Flores, Commissioner Lucena Samson, Commissioner Abraham Sakili, Director General Roberto Añonuevo, Dr. Benjamin Medillo, salamat po sa inyong introduksyon. Victor Emmanuel Nadera, ang ating direktor po. At salamat na naalala nyo ang ating linagay na budget ngayong taong ito, dahil minsan po sa aming mga hearing ay hindi po naaalala ng mga ahensya ng gobyerno ang ating linalagay na karagdagang amendments or tinatawag nating budgetary insertions, kaya nasasayang po ang pondo. Kaya ang una kong tanong po papunta dito ay alam ba nila, ginagastos ba nila, at napapakinabangan ba? At kung gano'n ang ahensya, magaganahan tayong dagdagan pa ang inyong mga pangangailangan. Dahil tayo po ay nandito para alamin ang inyong mga pangangailangan. Sa capital outlay, sa inyong mga activities, sa inyong mga scholarships, lalo na ang Makiling School of the Arts na ilang dekada na nandito na dapat pansinin at bigyan ng kahalagahan dahil ang konsepto o ang nagbuo nito ay napakagandang adikain para sa ating bansa at kailangan ipagpatuloy po natin. At babati rin po kay Dr. Rosauro Santa Maria ng Tourism, Culture and Arts Office at nandyan si Attorney Jenny Corpus ng Tebteba. Siya at ang kanyang ina ay kasama din natin sa marami kong mga inisyatibo para proteksyonan ang mga karapatan at kultura ng ating mga kapatid na katutubo. Naimbag na bigat, yuami na po, maupay nga aga ha inyong tanan, maayong buntag kaninyong tanan, maayong aga sa inyong tanan, mayap aabak, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na, ay 1, 2, 3, 6 lang pong lengguwahe ang aking nasalita. Siguro sa susunod ay magiging 1 dosena. Ako po ay taga-Antique, kaya kinaray-a po ang aking mga ninuno, pero hindi pa po ako natutong magsalita ng kinaray-a. Ang Ilonggo ay jutay lang. Ang aking pong nanay na nagpalaki po sa akin, mula po ako'y napanganak, ay isang Ilocanang taga-Sibig, Paway, Ilocos Norte. Kaya ako'y lumaki sa dinding, sa pinakbit. Kaya ako'y ugaling Ilocana. Bagamat ang aking ina, biological mother, ay taga-Antique. Ang kanyang roots ay Bisaya, Kinaraya, Ilonggo. Pero ang nagpalaki sa akin na nanay, buhay pa ngayon 83 years old, ay Ilocano. Ang ugali ko, mas Ilocana kaysa Bisaya or Ilonggo. Matipid, masinop, strikto, ganon. Ang aking ama ay taga rito, taga Laguna, taga San Pablo. Ang aking lolo po, ang unang mayor ng San Pablo City, Laguna. Ang aking lolo naman sa aking ina ay dating gobernador ng probinsya ng Antique. At ang aking lolo sa lola ko ay isa sa mga founders ng shoe industry ng Marikina, ang mga Guevara naman po, sa roots po
Kapitan Moy Guevara. Pero ako po ay napanganak sa syudad ng Malabon nung ito pa'y parte ng Rizal na bahain. Kaya siguro po ako yung naging climate change advocate dahil ako po ay lumaki sa baha. Pero ang baha noon ay kinasasaya namin dahil malinis ang baha at yun po ang panahon na kami humuhuli ng mga dalag at mga isda na apaw po mula sa mga fish ponds ng Malabon. Ang kalaro ko po nung akong bata, wala pa namang computer noon, wala pa mga cellphone, ay mga paro-paro at mga tutubing karayon. At ang mga pagbahanga ay kami naglalaro sa baha. Kaya I am so inspired when I am in the midst of nature and culture, and so today is really a special day for all of us. Una sa lahat, lubos ko pong pinasasalamatan ang mga nasa likod ng pambansang summit sa wika ng kalikasan at kaligtasan sa mangunguna ng Komisyon ng Wikang Filipino. Napakagandang lugar na pagdausan itong bundok ng makiling. Hitik sa likas na yaman at mga alamat at kwentong bayan. Akma sa tema ng komperensyang ito tungkol sa kalikasan at kultura. Ito ay dalawang advokasya. Kaya tugmang-tugma, para bang kinonsulta nyo ako sa tema ng inyong komperensya? Para bang talagang tinugma ninyo? Dahil sabi ko nga, bilang 3 terminong senador, at nandyan ako mula 1998, hindi ako sasama sa ingay politika. Maririnig nyo lamang ang aking tinig pag pinag-uusapan ay kalikasan, pagbabago ng klima, at sa disaster risk reduction. At sa isang halip ay sa kultura. Kultura, whether contemporary or indigenous people's culture. And so, this theme of your conference today is really so apt for my advocacies. Napakapalad po natin ng ating bansa ay sagana sa likas yaman. Isa tayo sa tinatawag na mega biodiverse countries in the world dahil sa dami ng iba't ibang uri ng ating flora at fauna, ating mga halaman at hayop na makikita sa ating bansa. Ang bawat probinsya ay may mga maipagmamalaking natural na tourist spot. In fact, sa 1992 NIPAS Law, hindi pa po kami kongresista at senador ni Nancy nung panahong yun. Ako po'y batang mamamahayag noon, pero naisabatas na nang nauna po sa amin yung NIPAS Law, the National Integrated Protected Area System, which designated more than 100 protected areas of the country, 13 of which have been legislated into national protected areas. Ngunit nakakalungkot po na isipin po natin na isa rin tayo sa tinatawag na biodiversity hotspots sa mundo dahil sa bilis ng pagkaubos ng ating mga likas yaman, dulot ng polusyon, pagkalbo ng ating kagubatan, paggamit ng mga illegal na pamamaraan ng pangingisda, overfishing, land degradation, at marami pang iba. Dagdag pa rito ay ang mga hamon ng pagbabago ng klima o climate change. Kabilang sa mga inaasahang epekto ng climate change ay ang pagkawala ng libo-libong species, pati na rin ang pagbabago sa ating natural ecosystems. Do you know that with a 1.5 to 2.5 degrees Celsius rise in our global mean temperature in the world, 30% or at least 1/3 of the flora and fauna or biodiversity in the world are at the risk of extinction. And that includes our mega-diverse country like the Philippines. Noong nakaraang taon, inilunsad ng Cordillera Administrative Region Association of State Universities and Colleges. I hope I have a copy of the book. You can just hold up the book or give me a copy and then we can pass it on. Iiwan ko po dito ito para sa library po ng ating Philippine High School for the Arts. Isa po ito sa mga proyekto ko. At sana gagawa rin tayo ng ganito para sa Philippine High School for the Arts. Opo, ito po ay documentation ng ating indigenous knowledge and practices pagdating po sa agrikultura at sa kalikasan. And I'm sure we can do this sa lahat po ng region ng SUCs
na may katutubo at we can do something similar for the Philippine High School for the Arts. We will talk about it and I will give the funding for that. Yes. So, yang pong Karsuk book na tinatawag ay isang coffee table book na pinamagatang Guardians of the Forest, Stewards of the Land. Ibinahagi ng mga taga-Cordillera ang mga katutubong pamamaraan ng pagsasaka, pangangalaga ng kalikasan, mga kasanayan na pilit pinangangalagaan, lalo na ang ating mga hagdang-hagdang palayan o ang ating rice terraces na nanganganib ngayon dahil sa masamang epekto ng pagbabago ng klima. Ilang pang mga SUCs ang kasalukuyang nagsasagawa ng research, ang ating pagsasaliksik upang makabuo ng kanilang sariling aklat tungkol sa kanilang mga katutubong kaugalian at pamamaraan sa pangangalaga ng ating kalikasan. Gusto ko ngang i-expand itong ating mga libro ay hindi lang indigenous practices tungkol sa agrikultura at sa kalikasan, kundi na rin ang ating lahat ng indigenous knowledge system. Napakahalaga ng ganitong initiative dahil ang mga katutubong konsepto o ang mga tinatawag na indigenous knowledge systems and practices ang ating magiging takbuhan sa epektibong pagtugon sa hamong dulot ng climate change. Because time will tell na hindi na natin maaalala ang mga ito, hindi na natin kayang ipatupad dahil ang siyang mga namumuno nito ay mawawala na. Alam to ni Attorney Corpus, alam to ng ating mga kapatid na katutubo. Pag wala na ang mga mentors or elders na nagsasagawa ng ating mga practices na ito, paano na? Batid nating lahat na ang mga bagyo ay pangkaraniwan sa mga bansang tropikal tulad ng ating bansa na nakakaranas ng higit kumulang 20 bagyo kada taon. Ngunit ngayon, padalas ng padalas ang pagating ng paninira at mapinsalang ulan kahit sa panahong wala naman dapat bagyo. Alam na natin that because of climate change, storms will be stronger, more intense, and more frequent. Halos 3 taon na ang nakalipas nang salantahin ang bagyong Yolanda ang gitnang Visayas at iba pang kalapit na probinsya. Ayon sa mga report at pagsusuri, ang mga komunidad sa tabing dagat na nangangalaga sa mga bakawan o ating mga mangroves ay nakaligtas sa matinding pinsala ng bagyo. Samantalang ang mga komunidad na walang proteksyon mula sa bakawan ay nakaranas ng matinding trahedya. Kaya sinusuportahan ko ang inisyatibo at programa ng DENR at ng mga lokal na pamahalaan na siyang nagagawa ng malaganap na mangrove rehabilitation where applicable. Mangrove man o seagrass bed, ako'y naniniwala po na dapat natural buffers ang ating ginagamit. Hindi puro semento ng semento. Imagine kung lahat po ng ating coastal barangays ay lalagyan po natin ng mangroves. Imbis sa halip ng putol ng putol ay pinapakapal natin at tinatamnan. At sa areas po kung saan naman pwede lagyan ng mga coconut trees, kung saan po bagay ang ating coconut, ay ito rin ay natural buffer against windbreaker. So the natural buffer against storm surge are the mangroves, and the natural buffer windbreakers are the coconut trees. And both this can be implemented by our agencies of government, the PCA for the coconuts, and mangroves through the NGP of the National Greening Program. So these are just few of the interventions I do as your chair of the Committee on Finance. Mayroon naman po tayong mga sapat na batas at polisiya upang paigtingin ang mga katulad na programa sa pangangalaga sa kalikasan at pagtatayo ng isang matatag na komunidad. Para po malaman po ninyo, ang ating mga nasa ibatas mula pa nung aking simula ng senador noong 1998, ano pa ba ho ang ginawa ng inyong lingkod? Clean Air Act of 1999, Ecological Solid Waste RA 9003 of 2001, Clean Water Act of 2004, Renewable Energy Law of 2008, Climate Change Act establishing the Commission on Climate Change in 2009, People Survival Fund, the funding mechanism
of the Climate Change Act in 2011 and the National Disaster Risk Reduction and Management Law in 2011 as well. Ilan po lang yan sa mga batas na ating nagawa po para paglingkuran ang ating sambayanan. Ang pagsubok sa atin ngayon ay siguraduhin ang mga programa ng gobyerno ay magbibigay daan sa pagsasakatuparan ng ating mithiing tuluyan at tuwirang pag-unlad. Malaking bahagi ng pagtugon sa mga hamong pangkalikasan ay ang pangangalaga sa ating mga tinatawag na protected areas na mabisang sumisipsip ng carbon dioxide o they are what we call the carbon sinks at iba pang mga greenhouse gases na nagdudulot ng patuloy na global warming. What am I saying? Ito pong mga higit na 100 protected areas, whether terrestrial sa lupa or marine ay sa ating karagatan. Ang siyang mga natural na siyang sumisipsip are the carbon sinks that could reduce our greenhouse gas emissions. Kaya naman ako po ay nagagalak sa layunin ng summit na ito na halukayin at linangin ang ating katutubong konsepto mula sa iba't ibang rehiyon upang makabuo ng mga makabuluhang resolusyon hinggil sa kalikasan at kaligtasan. Nais kong magpasalamat sa inyo at patuloy kayong hikayatin. Sana'y hindi kayo kailanman mapagod sa paggawa na kung ano ang mabuti para sa ating kapaligiran at kalikasan, sa ating mga komunidad, sa ating planeta. Tayo ay nahaharap sa matinding pagsubok na protektahan ang ating pambihira ngunit mapanganib na biodiversity. Marami pa tayong pagsubok. Marami pang pagsubok ang maaring dumating. Ngunit gaya ng sabi ng ating Santo Papa, si Pope Francis, and I quote, "Humanity still has the ability to work together in building our common home," unquote. Ngunit kailangan na natin na magsimula ngayon bago pa maging huli ang lahat. Gamitin natin ang pagtitipong ito hindi lamang upang makakuha ng kaalaman mula sa isa't isa, ngunit upang isalin ang kaalamang yan sa konkretong aksyon. Sana po ang mga output ng ating summit o konferensyang ito ay maging memo ninyo sa aking tanggapan, pati na rin kay Kong Nancy, para ito'y magamit po namin sa polisiya. Ito po ang aking ginagawang homework para sa inyo. Ako po ay nagpunta rito para magbigay ng speech. Ayoko pong ito'y ma-record lamang, i-archive at speech na lang yon. I hope that my speech, my brief message will translate into urgent climate action. Yun po ang hihilingin ko po kay Direktor, kay Commissioner, na ibibigay po nyo sa aking tanggapan na maari ko pong isalin bilang special na provision sa ating General Appropriations Act na aking ginagawa bilang Chairman of Finance. Para po yung inyong karagdagang kaalaman na ibibigay po sa akin ay magiging parte ng pinakamahalagang batas na ating ginagawa at yun ang ating national budget for 2017. Whether it will be part of the budget of KWF or the NCIP or even DNR or DepEd or the Philippine School of the Arts. Kung ano man ang inyong output sa inyong konferensya, ang siyang papag-aralan ko po para magamit sa aking GAA na ginagawa po ngayon. At gusto ko lang pong iparating rin sa inyo at i-anunsyo na parte po ng ating 2017 GAA ay yung kakaiba at kauna-unahang proyekto sa Asia, siguro po sa mundo, na isang solusyon ng ating KWF. Ito po yung pagtatag ng ating mga language markers na higit sa 100 ng ating mga languages sa bansa at ito ay de-demarcate, i-earmark po ng ating KWF para magkaroon po ng markers. At mga markers po ito ay maaari magiging panimula ng greater appreciation ng ating different languages. It can even be the starting point of historical tourism, language tourism, whichever you would call it, that can be born out of the
language markers that will be installed. Sana po ay makipag-ugnayan kayo sa mga lokal na pamahalaan at sa DOT para mag-develop sila ng local domestic tours tungkol sa ating languages. If I'm not mistaken, the KWF has told me that this is the first one in the world. So, let it be known in the world and in the Guinness Book of World Records that it's only in the Philippines that we have the demarcation of these language markers. Maraming salamat po sa pagkakataong makasalamuha kayo, makasama kayo. Suddenly, when I entered this hall, I felt that I'm one with you in spirit. Tayo po ay environmental and cultural soulmates. Kaya sulit po ang aking biyahe papunta rito. Bagamat ako'y nawala ng ilang oras mula po sa aking desk sa Senado, ay sulit na sulit po. Basta ibigay po nyo sa akin ang homework ninyo na output ng inyong summit. Maganda umaga. Maraming salamat po.